Sa magkausapa, among gipadangat ang mainiton nga mga pangumusta gikan sa tumbuhatan sa Southwestern Philippine Union Conference ug kauban nato karon ang atong banggitan ng mga directors no sa ato ang Ministerial Department si Pastor Boy Salarda ug sa ako ang pikas no sa ang ato ang Youth Director Pastor Joy Coligado. Mga kapaglaom, mupadayon kita human sa opening prayer ni Pastor Salarda. Apota. Loving Father, we ask that your holy presence will be in our midst so that as we discuss our lesson tonight, we will be able to impart a precious truth from the lessons that we have. Palinan mo sab Ginoo ang mga kapaglaom, makaigsunan, mga higala nga nagasunod sa takna sa pagtuon. Thank you, Lord, for your wisdom tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, atong tanaw na atong lesson karon mga kapaglaom. Nanggauluhan kini the two witnesses. Kaning duha ka mga saksi, Pastor Joy, usahay mao ni ang maghatag kalibog sa mga kaigsunan. Kaya unsa gining duha ka saksi kay ato maduhog mga paglaom mga saksi, Pastor Boy, diharam sa korte na to kanang mga witness. Pero sa ato ang panagtuon day karon mga kapaglaom, napoy duha ka saksi. Ang ato ang key text makita sa Isaiah 40 verse 8. Akong basahon din the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. No, Pastor Jojo, nakitikawian niya ito ang lesson karon? Nindot kayo ni atong lecture, mga kaigsunan kayo, wala lang ni naghiskot mahitungod sa duha ka saksi. Naghiskot o sabni sa prophetic nga tagna sa kung unsay mahitabo niining duha ka saksi. So ato ni sayran karon Pastor Jaime, Pastor Salarda, usa may duha ka saksi, duha ba gyud ka ni ka person, unsa ba nga duha or unsa ba gyud ka ni? At least basayran nato sa ato ang mga kapaglaom. Okay, Pastor Boy, masunod na kayo tikawian ning ato ang lesson karon. Yes, sa ato palang memory text, doon na gahatag na to og suggestions nga kinsa ning mao nga saksi. Kining ato nga teksto nga ang pulong sa Ginoo dili gyud dili gyud mo feed, dili gyud mo kuspaw. So ang pulong sa Ginoo will stand forever. Now, diri na to makita nga kini nga mao nga key text nato naghatag suggestion nga ang pulong sa Ginoo sa mga katuigan mubarog yun wa gyud siya nahimo nga nawala, wa gyud siya nahimo nga obsolete, kundi nagpadayon gyud siya nga pulong sa Ginoo o nagpadayon gyud siya sa pagbinsahe, nagpadayon gyud siya sa iyang dakong buluhaton nga ang mga tao maandam siya nga pagbalik. Okay. No, so gapo Pastor Boy, no. So ang mga kapaglaom ato nakita nga ang pulong sa Ginoo kung doon na may grabing pagduha-duha na dinhi. Kung doon na may mga gi-question or gi-imbestigar ang pulong sa Ginoo, isulayan. In fact, sunog, gi-attempt pugwala mga kapaglaom pero ang iyang pulong ni padayon hangtod karon. Pastor Joy. Kung imong basahon ang Revelation chapter 11, the whole chapter, Pastor Jaime, the two witnesses of Revelation 11 symbolize the Holy Scriptures. So, naghisgot jud may kag saksi, naghisgot jud sa balaan kasulatan. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, mo'y saksi. Mo'y saksi kung unsa ang Ginoo, kung unsa ang kalibutan, o kung unsa ang mahitabo sa kalibutan. So, tungod ni nga saksi, for example, bisag diha lang gani sa korte, Pastor Jaime, kung doon na gani saksi, initan ka. Nato na mabantayan sa diris kalibutan nga kung doon mo saksi gani, batok sa isig katao, say, pamatyon gani nila ng saksi aron mahanaw o dili na mapadayon ang mao nga kaso, aron mahimo siya nga wala siya sala, ruway makakita, o wala ebidensya. Sama usab na sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, nagasulti sa tinuod, maoy gipunting sa yawa sa diha ang Ginoo mingkayab sa langit. Okay. So mo'y iyang concentration to destroy the Word of God. Kay kung di ma-destroy ang Word of God, daghan ang mga tao nga masalaag. Okay. Okay, no? So, salamat kay Pastor Joy. No, mga kapaglaom, sa itong natunan nitong mga naging semana, Pastor Boy, nga ang paagi sa kaway, mapawalang bisa ang pulong sa Ginoo. No? Yeah, tinona. Okay, so, mo ni bitaw nga, ang key text sa inyo rin nga, the Word of God
the word of our God stands forever. Kay bisan og giunsa ni gihimo sa kaaway nga ang pulong sa Ginoo irison. Diri sa ato nga opening sa ato nga lesson, grabe yung kini nga sugilanon din no. Nga ang pulong sa Ginoo gisulod sa mga lugar nga murag gipriso ba ang pulong sa Ginoo, gibutang gipanglakan siguro dito sa mga diri sa atong lesson sa monastery or sa uban gibutang sa mga library, mura ba og gipriso. Pero imo makita nga ang pulong sa Ginoo mugawas gyud bisag unsaon pa. Gisunog, grabe gyud kayo ang imong nga makita. Dayon ang mga believers pa po, ang mga believers ani sa pulong sa Ginoo, gipang persecute po, gipang patay gyud po ang uban. So we have the story ni Tandil man no. Yes. Kakatong ang ihang pag-translate bitaw sa Bible nga dunay usa ka bishop nga nagpalit for pila katok ka volume nga mga Bible ga iyang gipangpalit. Abi niya og unsaon niyang Bible ipanghatag gisunog publicly. Yes. Gisunog publicly. Munang sa diha nga gaton ko sa leksyon ba Pastor Saladan, Pastor Jaime. Dili na ko na-realize nga sa diha nga mobasa ka sa Bible o niya mausap ang imong kinabuhi, dili malipay ang yawa ni anak. Kay kung imong tanaw ng reformers, tungod sa pulong sa Ginoo nga mo'y nakausap sa ilang kinabuhi, kay buparog naman, musain man ang pulong sa Ginoo, musidlak man si imo ang himaya, mo'y hinungdan, gi-appeal sila. Actually, ang ilang persecute yun ta, Pastor Jaime, ang pulong sa Ginoo nga dili yun bugawas. Maunay target yun sa yawa sa diya nga si Jesus Christ binkayab sa langit, o niya kay nabasahan man. Unya sa diya nga nabasahan, may reflect man, gipakatag man, mauna nga ang musunod sa pagbasa o mo-apply sa iyang gibasahan, ma-persecute yun. Munang nahimuot bitaw ko pagtanaw ning pagbasa na ko ani, kay kini si William Tandel, katawanan yun kay ba, kay gipalit sa bishop, Gana. Unya, gi-persecute na nila, gipangutanan nila, og asa man ka og kwarta nimo nga, nagsigi pa manggikapong kaghimo. Insya alang-alang nga ang bishop sa Durham mo may nagtabang nako ibulong to unsa nga ikaw gatabang naman hinon siya di ay gipalit og piting mahala uni ang cost sa Bible dili kayo inadto ka mahal kung gibaligyan niyang mahal so naghimo na inso og daghan pa hinon kay mga Bible daghan pa nang makabasa. So diha nato makita nga ang pulong sa Ginoo mo patigbabaw gyud. Patigbabaw. Nagpadayon hangtod karon no. So ang ato ang panagtuon ni si Manahan mga kapaglawom na sentro kini sa foundational role, authority and power of the Word of God, no? Muna ato ang bantayan. Ang pundasyon, ang otoridad o ang gahom sa pulong sa Ginoo in the great controversy. Ngano tungod kay ayaw kalimti nga ang kaaway buhi pagyud kaayo Pastor Joy. Nga kung pwede lipat-lipaton ta niya nga ang atong pagtuo sa pulong sa Ginoo Pastor Boy murag mawala bitaw nga muni karon nga ang atong hagit karon mga kapaglaom ang atong yung challenge is kung ang atong mga martyrs nagpatulo og dugo or nikalas og mga kinabuhi nganong kita magbangay-bangay man ta pagstunan ni Pastor Boy no? Muni karon ang challenge biya gid sa tuwa kay sa panahon na sa kalinaw wa may challenge nga magtuon ta sa Bible kay aron mahibalo ta sa pulong sa Ginoo. Karon nga linaw kayo, wala gyud pugson pa gani tawo hatago pagtuon sa Bible pero sa panahon sa Dark Ages, grabe gyud kayo ang ilanong pagtuon sa pulong sa Ginoo kay uhaw kay sila. So, imo makita dito sa ilang panahon, gina-persecute sila sa atong panahon wa ta gi-persecute, pero na-list na hinon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo kay both na siya nga paagi sa kaaway nga ang pulong sa Ginoo dili mabasa sa mga katawhan sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo nagpadayon yun nga nag-witness. Nagpadayon yun whether mo basa ta o sa dili or ato ba ng dawato ng pulong sa Ginoo or dili basta kay ang pulong sa Ginoo bisan pa sa karaan nga mga panahon nagpadayon na og witness og ang pulong sa Ginoo gitinguha ni siya nga sunugon wadon pero makita nato nga the word of God continues to witness. So muna nga
nigawas rin sa itong pagtuon nga ang pulong sa Ginoo na tawag na to og duha ka mga saksi. So ang ato karong problema unsaon na to ning nahimo man ni siyang duha ka mga saksi. Yes, no. So atong tanawon mga Pastor Boy, salamat kayo. Atong tanawon mga paglawom ang morabita og aspeto or features nga atong makita nga kini bagyong duha ka saksi nga gitudlo between sa pulong sa Ginoo kining Old and New Testament. Unsa may ato ang mga nga makita nga mga evidential features, Pastor Boy, like for example, ang Zechariah chapter 4, no, ang propeta nakita og 2 olive trees on either side of the golden lampstand, no? So dinhi gidepict dinhi kining 2 anointed ones who stand beside the Lord of the whole earth sa Revelation 11 nga gisibtan sa Zechariah. So ato makita, Pastor Joy, nga ang olive trees feed oil into the lampstand so that it continues to give light. No? So kung imo tanawon, ang oil represents the Holy Spirit. Meaning, kining duha ka mga saksi nga atong gitun-an karon nga semana mga kapaglaom, dili gid ni makabaton og kanang bitong kagahom or pagpadayon without the power of the Holy Spirit. Yes. So ato akong ipuno tong imuhang pangutana, Pastor, sa larda nga kisa man jud ning duha ka saksi. Unsa man gyud ni? Di man ting pangutana. Yes. Nagisgot ba yun ni sa Biblia? Nasa tong leksyon. Mga kaigsunan, naani din sa 2 witnesses sa Sunday. Diri sa katapusan nga bahin, ingon diri, who are these 2 witnesses? In view of these biblical points and the characteristics given in Revelation 11, we can conclude that the 2 witnesses are the scriptures of the Old and New Testament. Communicating God's light and truth to the world. So, patawag siya og duha ka saksi tungod kay nagisgot man sa Old Testament. Siya mo'y nagasaksi dito sa Old Testament. So, possible, in the same way, in the New Testament, monopod ni ang fulfillment sa gisulti sa Old Testament nga mao'y ebidensya, mao'y saksi sa gisulti sa Old Testament. So, kining nga mga saksi sa sumala na sa kong giingon ganiya, nga muni gikasukan jud sa yawa. Panalipay ko sa atong leksyon. Kay bisan pag gikasukan ni mo'y punti sa kaway, bisan karon nga panahon na, nga imbis ka available na unta kayo ang panahon nga pwede ta mo basa, pwede ta mo wali, pwede na to ni isulti, usahay maalanganin ta, Pastor Kaimi. Apan nga atong leksyon, nagyon din ni, the witness of God's word could not be silenced. Yes. Ako tong balikon sa pagtanaw nga kining duha ka mga saksi, Pastor Joy, imong ingon nga mo ni ang Old and New Testament. Yes. Mao po ni actually giingon ni Pastor Kaimi ngidiri sa Zechariah chapter 4. Ang Zechariah chapter 4 dunay duha ka olive tree and they are gitan-aw na sa scripture nga they are the anointed servant of God. Una kining duha ka mga anointed servant of God nagasaksi ni si Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, ang Old Testament sa unang nga panahon, mo ni ang gasaksi sa pulong si Ginoo. O niya, kini nga pulong si Ginoo, nagpanaog ng mga miling nga kalag, may barog yun na sila. O niya, pag-abot po din sa New Testament, sa katumanan sa mga tagna sa Old Testament, niabot ang New Testament. That is the time of Jesus, the apostles. So, duha na kabok ang nagsaksi. So, the Old o New Testament. So, muna nga atong Bible, natay gitawag og Old, napot ay gitawag og New Testament. Kanya, kinis lang duha, they are anointed sa Ginoo, pulong sa Ginoo, nga nagsaksi. Of course, gigamit po ang iglesia sa panglaksi nini. Ako dungagan. Kung matubang ka sa abogado, sa korte, Pastor Kaimi, kung usa lang imong saksi, or dili kayo siya nga, appealing kayo nga, Dili ligon ang ebidensya. Pero kung duha na gani, murag do na naman goy makakontribute nga insakto ag gisulti. No, insakto ag gisulti. So sa imo nang gisulti ganihan, Pastor Kaimi, nga imbis do natay kagawasan na natay panahon sa pagbasa. So this is the right time, Pastor Kaimi, nga posible tingali wala kay nato di tagadong pagdagad. Mo ni this is the right time nga atong tagaan ig importansya. Nga dili lang nga mubasa ta, Pastor Kaimi, kundi musulti pagyutas kamaturan. Kung unsa ang nasulti sa Biblia. Yes, salamat kay Pastor Joy, no? So, kinin chapter 11, mga kapaglaom, Pastor Joy, kanin giingon nga Old and New Testament, wala gunay, mao gini ang interpretation sa duha ka mga saksi. Pero kinin
Revelation 11, pinadaig 11 mga kapaglawom. Kung aton basahon na hangtod sa 6, Pastor Salarda, usay makalibog ni sa ilahat. Tanawa ha? I was given a reed like a measuring rod and was told, go and measure the temple of God and the altar and count the worshippers there. 2, but exclude the outer court. Ingon sa 3, and I will give power to my 2 witnesses and they will prophesy for 1,260 days. Cloth in sackcloth. Yes. 4, these are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. So, kung mo tanahon, 2 olive trees, 2 lampstands. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. This is how anyone who wants to harm them must die. So, kung katong mo reject sa pulong sa Ginoo, Pastor Joy, na judgment nga madawat. These men have power to shut up the sky so that it will not rain during that time. They are prophesying and they have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. So kining sa 6 mga kapaglawom, Pastor Salarda, Pastor Joy, ato ni siya makita sa kinibitong katubitong hitabo sa time ni Elijah o sa time ni Moses. Diba? Nga kung si Elijah, gigamit niya ang pulong sa Ginoo, he stand before God, unya, siya ang saksi nga unsa, nakapa-shut up sa rain. Wala giula ato for 3 years, di ba? Elijah. Si Elijah. Ang saka Moses, katong sa plagues nga, nahimo ang tubig into blood. Yes. Yeah. Akong nakita diri because this is prophetic man siya, no? Simboli kayo. Nakita nato diri nga kining mao nga mga duha ka saksi sininaan sila gingon cloth in sackcloth. O sa to pa dili ni nga pagpanaksi nga sayon. Kay gisulo magug kag saklot gud. Sa to pa og nindot pa na nga panahon na Amerikana siguro. Or barong magka or nindot ni sina. So while they are witnessing kini nga mga saksi, they go into some kind of persecution. Pero niining panahon na atong makita nga ang Ginoo naguban sila. They still triumphant lang gihapon. Bisan pa tuod nga na ay mga persecution nga ilang nagian, gisunod ang Bible, ang mga believers, uban nila gipang martyr, but the word of God still continue to triumph. So diha nimo makita nga kini nga pulong sa Ginoo, dili gyud siya mapugngan ni bisan kinsa. Dili gyud mapugngan ni bisan kinsa. Mugawas gyud ang kamaturan og mahimo gyud nga madaogon. Kay likewise sa imong giingon ni Pastor Jaime kanina nga ang si Moses ang Red Sea na open, si Elijah ang ulan na papugan because of the word of God. So it means nga God's word will always triumph despite sa mga crisis nga iyang magian. God's word will triumph, of course, with God's people nga mo'y nagbarog sa kamaturan. Okay. Akong dungagan to ang discussion karon. Ingon diri sa atong election sa I think is in Sunday gihapon. Ingon siya dinhi mga kaigsunan. John's vision in Revelation 11 is describing God's word being proclaimed in the power of the Holy Spirit to enlighten to the world. So sa giingon pa ni Pastor Salarda nga dili lalim kini nga pulong sa Ginoo, grabing struggle, grabing persecution, but because of the power of the Holy Spirit, mauni ang naghatag kahayag sa kalibutan. Kay gani, nag-ingon man si David, diha sa Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So bisan pa sa mga kalisod ganagian, tungod kay ang Holy Spirit, mauman ang main author sa Bible nga gigiyahan ang mga balaan nga mga tao aron sa pagsulat nini, the same power, the same Holy Spirit nga mooy nag-inspire sa ato nga mga reformers sa diha nga mabasahan nila ang Bible nga mooy naghatag kanila og kadasig, kaisog, kaligon sa pagbarog, sa pagpakita kung unsa ang gisulti sa blang kasulatan. And I believe, Pastor Jaime, Pastor Salarda, the same Holy Spirit nga mo pa mag-inspire na to. Nga sa diha nga kita mo basa, mapariha ta sa karakteristik, mapariha na to ang kinaiya sa mga reformers nga madasig ta. Dili ta maulaw sa pagsulti, dili ta maulaw sa pagpakita
kung unsa ang atong nabasahan. Ang uban na magud Pastor Kaimi, imbis na kagawasan, gawas ka dili mo basa, dili pagyod ipakita ang unsay nabasahan. Yeah. Naapoy nagbasa, wa pud gipakita. So lisod kayo. Yeah. Naay wa nagbasa, so to pa di mapakita. Naay nagbasa, di pud mapakita. Oh, okay. So in other words, dapat doon na siya effect. Doon na effect kung ikaw o kita nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Yeah. Salamat kay Pastor Joy. No? Gapo ang linya ni Pastor Joy nga. Naigabasa pero di po makita. Munin siya ang mga kapaglawom ha. Kay sa Acts chapter 1, no? Yung biyadiha nga, you are my witnesses. So, mga kapaglawom, atong timanan nga, kung kita man ang mga saksi, kining Old and New Testament, being the two witnesses, they are what we call the basis of our witness, Pastor Boy, no? Yes. Muna ang ato ang basihanan sa atong pagsaksi kining duha ka mga saksi nga ingon diha Old and New Testament. Muta nga ingon si Pastor Joy nga ang nakanindot unta gyud kung ang atong binasahan, atong pagbasa kibali ba, makita the way we live. Meaning kung for example ang gahom sa pulong sa Ginoo do na magyud siya epekto sa kinabuhi, dapat naay transformation or changes Pastor Salada. Yes. Na makita. Pero mo lagi na usahay makalibog mong ang atong kinabuhi kinsahay. Madala ta sa mga bulog sa mga pagsulay ba? No, mga kapaglawom, Pastor Boy? Yeah, yes, we always strive. Muna Pastor Kaimi, muna Pastor Joy. We always strive kay kita naningkamot man ta nga nagalagad si Ginoo. Na may daghan gyud kayo nga pagsulay, na apoy daghang manunulay. So yun daghan na kayo. Pero wala takab si sa saad sa Ginoo nga kon nagtinguha gyud ta nga mosunod ta siya bisan sa atong mga kakulangon sa atong pagkatao, iya tarag yung hawiran sa iyang mga bukton, iya ra gyud tang ligunon nga makasunod ra gyud ta sa iyang mga laka nga mahimo tang putli. Kay by his righteousness mahimo tang righteous. By his grace mahimo tang masuluban sa iyang cloth of righteousness. Okay. So mura gyud na siya ang pagi nga nga lahutay la. Dili lang gyud ta mag-discourage kay ang pagka-discourage mo na maghatod nato nga dili na ta mo padayon. Just go on whatever the situation. Kay ingon man po na sa scripture nga 7 times ang righteous kuno mapukan pero 7 times man po mo bangon. Buti pasabot nga basta mo bangon gyud ta, dawaton gyud ta si Ginoo. So di pud magsilbi nga ato pong tuyoon nga magpatumba-tumba na gyud ta kay mo anyway mo bangon naman ta. Kay do na tay dako kayo nga role to witness sa Ginoo nga atong gilagaran kaysa dihang natun-an nato ning pulong si Ginoo ang ato na gyudayon nga himuon kay nakainom man ta sa tuburan sa kinabuhi nahimo nang putang tuburan sa kinabuhi ngadto sa uban. So ingon ana ra gyud we have to witness unya dili pud ta mabalaka kay nadaog man tong mga nakadaog man to sa unang mga tao. Pero ato lang pong subton po Pastor Kaibig. Kay diri sa Monday lesson nagyon di prophetic time periods. Okay. So diri na to nakita kung unsa kataas. Diri na to nakita kung unsa kataas ang persecution nining two witnesses. Diri na to nakita kung unsa ka struggle. Pipila ra gud to ang mingbarog. Nya posible sa kataas sa panahon mao nang dunay uban na to nga maglisod jud sa pag-adapt. Maglisod jud sa pagdawat. I think daan naman po na sa tagna nga medyo pait. No? Medyo pait siya kay grabe medyo ka-struggle, grabe man gyud ang mga pag-antos. Pero nalipay ta nga kini nga paghitabo kay gitagna ni mao po ni siya ang nakapalig-on. Pastor Salada, Pastor Kaimi, nga tinuod yun yung saksi. No? Tinuod ba? Pero nakanindot na pag yun, Pastor Joy, kung kita mo mahimo nga saksi, by the grace of God, kita mahimo saksi. O katong mga panahon sa mga, sa panahon sa Dark Ages, sila mo saksi. Ang nindot ato kay sila ang bida. Sila ang bida. Sila ang bida. Gamay ra sila ang bida. Unya, kanang bida, daog man yun na kanunay ng bida. Kung lataho na nimong bida, daog man yun nagyapon pagkatapusan. Depende sa rol, Pastor Boy. Naibida nga, pati nung proseso. O martir po to sila. Naapoy mga bida nga martir. So, pero imong tanawon din sila mo yung mga bida. Unya, tanawon nimo nga giubanan sila si Ginoo. Nga bisan og gibutang sila dito sa Alp Mountain, taasan na to sila na paingon, but still they are persistent ni barong si Ginoo og nahimo silang bida. Eventually,
nidaog sila ra gyud gyapon nga na-accept na gyud sa community nga parehas atong kagawasan karon nga nabatan. So sila ang mga actors o katong nga mga aktor giubanan si Ginoo. Dili lang ta aktor nga mamartir. Kanang maabtan ta nga buhi si Ginoo. Amen. Pero ako luda Pastor Joy o Pastor Jaime, basin og mga martironon mo. Ako tago-tago lang ko sa bukid. ang kanindot lang ni Pastor Salarda ay wa man ta masayod kung unsay dagan. Pero one thing is for sure, Pastor Jaime, Pastor Salarda, nga bisan pag persecute ang witnesses, ang pulong sa Ginoo, apan kung tanawon pud mo sa pika side, sa imo nang gisulti, nahimo silang madaogon. Yes. It is because ang Holy Spirit, ang Ginoo, nag-uban. So, ato mga kigsa atong dasigon sila nga, dita angay nga mahadlok. Dita angay mahadlok sa pagsulti. Kay kung sa unang panahon, grabe ito, Pastor Kami, manunggam yun na kasuna, Pastor Boy, nga, kung doon ay maingon nga, sa una ginabato sila, kay grabe gusto ka, grabe gusto ka vocal sa pagsulti sa kamatuoran. Unya, karon nga, nanadyo'y taas-taas og panahon, nalipay ta, nga na Hope Channel. Nalipay ta nga, naatay Hope Channel, na natay mga pagwali, kay mao na po niyang pamaagi sa pagsulti sa saksi. Na aming Bible studyhan sa una, Pastor Kami, Pastor Joy, piniin siya nga di na lang kung mag-Adventist. Ano man? Kay lahi man mo, lutuson man ay mo. Unya, sa amo ang pagtulunaan, dili man mi lutuson. So, why siya nag-Adventist? Kay nahadlok siya nga maabot persecution. Wala lang tayo siya kasabot, Pastor Salarda. Nakulang siya. Nakulang siguro na mo to siya pasabot ba nga bisan og lutuson ta dita mahadlok kay daog man ta. Naamay portion good, Pastor Kaiming, lutuson, pero ang lutos dili kaabot. Kay proteksyon ba ta sa Ginoo? Kung maabot pang gani, ang Ginoo maghatag gihapon nato kadaugan. So posible wala lang tini na okay, no? So salamat kay Pastor Joy, Pastor Salarda. Na mga kapaglawom kaning gisigutan dinhi nga 1,260 days. Kung imong tanawon ang kamatuoran, Pastor Joy, ang pulong sa Ginoo, nalubog o gitumban o gitreden underfoot. Pagipatay. O giwala gyud siya na sa ground. Unya ani nga dark ages, ani nga panahon, ang kining duha ka witness, kining Old and New Testament, mao'y nagprophesy against these mga persecutors sa pulong sa Ginoo. Mao na ang mga kapaglaom, ang atong pagtagad sa pulong sa Ginoo, kining Old and New, is dili na to tagaan bitaw og kalahian kay no doon na mo kay mga Christians karon Pastor Salarda nga ang old wala na bili kay nanata sa new dispensation. Kana unsa may inuna na mga kapaglaom Pastor Joy, Pastor Salarda, kanang attitude ba? Sakto ba na nga ang old mo na di na kay relevant kay nanaguta sa new? Sa ako panggingon ganiha, kung usa lang kabok ang musaksi, dili kay sa ligon. Dili kay ligon. Sa to pa kung atong dungagan ning usa ka saksi, mao maguri siya makahatag natog complete understanding. Kay diri man god gigisulti, unsaon nimo pagsabot dinhi kung dili nimo ni siya apilon. Unsaon po nimo og pagsabot ani sa New Testament kung dili nimo apilon ang Old. So bunay gitawag gani sa ato nga this Old and New Testament dunay panagiusa tungod kay the same author in the Old Testament, the same author there is in New Testament. Gagamit lang ang Ginoo sa mga tao. Muna could you imagine, Pastor Kemi, dunay 66 books. Unya pila ka book na nga mga writers, unya dili sila makasumpaki. It is because usa lang ang author. Ngunit siya, ang atong memory text na gingon, but the word of God stands forever. So kanang stands forever, sa to pa hangtod sa hangtod siya. So ang pulong sa Ginoo sa panahon nila ni Adan ug ni Iba, hangtod karon nagpabili na siya. Sa panahon nga iyang gisulti kang Abraham, sa panahon gisulti na ni Moses, sa panahon nga gisulti ang pulong sa Ginoo sa panahon sa Salmo, sa panahon sa mga propeta, katong mga pulong sa Ginoo dili ito mahimo nga kawang. Dili ito siya katong nga pulong nga wala na ibili pag-abot sa New Testament. Because the New Testament, ang Old Testament, nagsulti man sa unsa ang mahitabo po sa New Testament. So ang New Testament po wala po sila referan nga kining ni ang nahitabo sa New Testament tinuod ni siya. Nahimo ni siya nga authentic ang New Testament kay ang Old Testament gasulti dito. Niya dili pod makaklaim ang New Testament nga tinuod mi kun wala to dito. So
O niya, kini pong Old Testament, dili po ni siya mahimo nga authentic kung ang iyang gisulti, wala po ni tabo sa New Testament. Muna, kaning duha, gikinahanglang duha nga pulong sa Ginoo, and they all stand together as the anointed Witness. word of God, witnesses nga nibarog sa tibok nga kalibutan. Okay, now, so salamat kayo, Pastor Boy. Muna nga, ang isaysay ni Ginoong Jesus, mga kapaglaw, nindot kayo. Sa John 5:39, ingon siya, di ba? You read the scriptures, because in them you believe you found eternal life. And these are they that witnesses of me. No? Testifies of me. Gwapo kayo. Unya, ningon din siya, this gospel will be proclaimed as a witness to the whole world. Sa ito pa, gwapo dyan kayo ang, even in the word of ng Ginoong Jesus, mga kapaglaom, iyag yung matudan nga kining two witnesses, maun sa ni, i-proclaim ni siya as a witness to the whole world. Pastor Joy. So ang ako alang yun, Pastor Kaime, nga pasalamat sa Ginoo nga bisan pa ni ining gisulti sa saksi sa panghitabo nga mohitabo sa mahitabo sa saksi apan kini nagpamatuod nga tinuod ang saksi. Yes. So, kana lang yun. In 1,230 days, 1,260 years. Yes. This is a papitik, no? At mabasa man sa atong lesson nga ang usa ka tuig, usa ka adlaw, usa ka tuig. So muna nga ingon ana ka taas ang panahon nga gi-persecute ning duha ka mga witness. Pero atong nakita nga nibarog gihapon ning witness nga nakapamatuod gyud gihapon sa kamaturan. Then dire sa atong lesson, ang pagsugod ani gikan gyud aning 538 to 1798. Mao gyud ni siya ang reckoning of time. Nga gitanaw nato sa propesya nga nisibo gyud nga gasugod ang panahon na sa pag-count aning 1,260 days nga ang katawhan sa Ginoo gisugod og persecute og natapos atong 1798. And 1798, that is very significant nga maoto nga ang religious leader ato nga panahon na sa Roma gidakop siya og di atong panahon na naputol ang pag-persecute sa katawhan sa Ginoo. So muna nga very significant ni siya nga sugilanon nga history sa kasaysayan nga gitanaw nato sa Adventist Church nga panglantaw nagsugod sa 538 to 1798 sa dihang gidakop ni General Bertier, no? Yeah. Itong na himbalan na sa history. So, pero humani naman katuigan, of course, ang reformers yun, nagsugod na di atong nga panahon na, and until this time, we have now the Seventh-day Adventist Church. We believe that we are the remnant church of God nga nagpadayon pag-witness sa tibok nga kalibutan. Yes. Pastor Boy, salamat kayo, no? Mga kapaglawom, gwapo kayo. Kanang term ito ang gigamit sa itong leksyon, Pastor Boy, nga kining duha ka saksi, gisaninaan og saklot during this dark ages, no? Grabe nga description ba, no? Moto'y gingon nga ni Pastor Nicoladra nga, grabe yun ang kalisod. Grabe yun ang pag-antos yun. Yeah, pero kining duha ka saksi, wa gyud gihapon totally nawala. Yes. Because amidst sa spiritual darkness, magkapaglawom na preserbar kining duha ka mga saksi, Pastor Joy. No? Gwapo kayo ang atong lesson. Now, nganong na cloth in sackcloth tungod aning vast pile of tradition and rituals. So, ngano di ay mga kapaglaom nga nawala tungod kay ang nitungha atong panahon na, Pastor Joy, kaning mga tradisyon o mga rituals, of which usahay na atong mga kinaya, Pastor Joy, usahay nga kanang bitong tradisyon po. magpilapil po ta, no? Mayo sana labi na birthday sa usana. Yes. Atong namatay nga mga mama. Yeah, pagka matay na sa atong American pag birthday na, happy birthday ma in heaven. That's one way of kwanpod kanang to divert sa tinuod nga nasa sa Yes, Biblia. yeah. Kay mo yun maningkamot mo yun ang yawa kung saan niya nga madala ang mga katawhan sa Ginoo. Mauna ginakaron nga atong gipasabot nga dili ang tradisyon mo prevail. Dili. Kundi ang pulong sa Ginoo. Yeah, atong tanaw, no, ang scripture. Bisan sa mga history sa mga Bible heroes nato. Samdiha nga ni-adapt sila sa tradisyon sa kalibutan, naghatag og dako kayo ang kagubot sila nga panimalay. So muna nga manapalitan ni Jacob, nangasawa siya upat ka buok. So nahimo kayo ang problema. Kaya ang original nga sugo si Ginoo, usa ra gyud imong pangasawon. So nisupak man siya, so niabot ang dako kay nga kagubot. So balik yun ta sa original. Aron nga
kung unsa na ang gihatag sa Ginoo atong sundon mo gyud ay pinakanindot gyud kaayo. Now nahitabo sa Dark Ages ang Pastor Jaime imong ingon ganina ang tradisyon sa tao mo'y nahimo noon nga prominent mo na hinoon mo'y nahimo na insakto. May gituhan. Unya ang pulong sa Ginoo na ilisa na kay naghimo na manggod ang nahimo na hinoon ang empire ni atong panahon na og balaod nga kung unsay ilang isulti mao na siya. Kung bisag pulong pa kasi Ginoo wala kay nahot, wala kay say. Kay ang kabalauran nga gihimo sa empire mao na siya ang tinuod. Mo punay kabalakan biya nato sa atong nasod. Yes. Kay kung mag-decree ang atong nasod og balaod nga dili na supak sa dili na uyon sa kaubuton si Ginoo. Niya mo barog ta sa diha si Ginoo, so muna nga mag-class ta diha usahay. Mo nag-iingon sa una sa katigulangan nga ayaw basa na kay makabuang. So usa po to ka injection pod garon dili ka mo basa. Yeah. Para ba og nakita na to ba nga mo guni at least ato masabtas to mga kaigsunon Pastor Jaime ngano nga hitabo ni it's because of great controversy. At least mo guni ang team na to karon nga quarter nga. Kay buhi atong kaaway. Buhi pa man gyud ang kaaway. Pero bisag buhi ang kaaway, mas buhi ang ato Ginoo. Yes. So diha Pastor Joy nagikan ang kanang pulong irihis. Iris. Iris. Mga mga dili mo tuo sa tradisyon nga mo gipasunod kaniadto. Apan mga kapaglaom no, Pastor Salarda, Pastor Joy, wala na tayo igong panahon. Ato lang mga parting words is mo ni. Ayaw mo kanabitang gawas sa inyong balay kundi mo makatuon o basa sa pulong sa Ginoo. Parting words Pastor Joy? Ako gihapong ikot ang atong leksyon. Ingon din nga daghan man ato ang mga reformers. Ingon di a host of other reformers were faithful to God's word as they understood it. Kung gusto ka nga mahimong faithful sa imong family, faithful sa ato ang pagpangalagad, faithful nato diya sa Ginoo, read God's word. Okay, Pastor Boy, parting Yes, words. ang ako mo ni makaigsunan nga let's be part sa mga tao nga nag-witness sa kamaturan sa pulong si Ginoo. Kay mauna ang atong rule nga gihatag si Ginoo aron mag-prepare ta og daghang makatawhan sa pagbalik sa atong Ginoo. Dayon ayaw sad mo kalimot pag tan-aw sa sunod ani nga programa kay na-series si Pastor Pamunag. P.S. I love you. Peace, I love you. I love you. Yeah, so mga kapaglaom, dahang salamat no sa inyong padayon nga pagsubay o hinaot nga tuon gihapon kita sa umaabot ng mga adlaw atong tapuson kini pinagi sa pag-ampo ni Pastor Joy. Magampo ta. Labing kamhanan balaan mo nga Dios. Salamat kay Ginoo nga imo gipaligon kung unsa kabililon ang imo nga pulong. Bisan pa kini na hagit sa pila ka mga katuigan, apan kini nagpabilin tungod kay kini imong pulong nga mokaylap sa tibuok kalibutan aron ang imong makatawhan maandam sa imong pagbalik. Salamat kay Ginoong Dios kay ikaw magapanalangin kanamong tanan labi na sa amo nga mga viewers. Itugyan namo ni ubas kapasayloan sa imong sala sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen.